Ang tanong, sino po ang nananalangin? Kaninang umaga, be honest, sino po ang nagdasal? Raise your hand, please. Nagdasal kaninang umaga. Taas ang kamay ng umaga. Maayos na pagtaas. Hindi kayo mapapagod dyan. Okay, baba ang kamay. So, mas marami po ang hindi nananalangin. Tandaan po ninyo mga minamahal na mga kapatid. Prayer is a spiritual bread of our soul. Yung pananalangin, ito po yung hininga ng ating kaluluwa. Ang pananalangin ay ang pakikipag-usap sa Diyos, kaya huwag po tayong magsasawang manalangin. Napakahalaga po ng pananalangin, mga minamahal ko mga kapatid. Kung meron tayong inaasahang makapangyarihang sandata sa buong mundong ito, ang ating sandatahang lakas ay nagpapakalakas ng mga sandata katulad ng pagbibili ng kung ano-ano mga weapons against sa mga darating na mga labanan. Pero mga minamahal ko mga kapatid, anuman ang matitinding mga sandatang inihanda ng ating bansang Pilipinas ng sandatahang lakas ay wala pong hihigit sa kapangyarihan ng Panginoon. Maniwala kayo, walang imposible sa mga panalangin. Walang mahirap sa panalangin. Lahat ng bagay kayang makuha sa panalangin. Marami sa atin nagsasawang manalangin sapagkat siguro ngayon ay nanalangin ka, ang gusto mo kagad ay ang tugon. Kahit sino naman, pag nanalangin, ang gusto kagad ay ang katugunan. Alam niyo po yung mga panalangin natin, proseso yan. Kailangan Preacher Jeff, proseso. Yun nga, kukuha ka na ng sahod sa company. Pagdating mo rin, din malagad-agad ibibigay yan eh. Process yun. Hanggat hindi ka nakakapirma sa payroll, hindi ibibigay yung sahod mo. Ganon din yung pananalangin. Ang mga panalangin po ay meron po itong subject, mga minamahal ko mga kapatid. At ang mga panalangin, mga minamahal, ay hindi lamang yung mga panalangin patungkol sa ating mga pangangailangan. Kasi maraming mga mananampalataya ngayon, nananalangin, puro pansarili. Meron pong mabisang panalangin. At ang panalangin na pakabisa, mga minamalay, ang panalangin na katulad ng panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi ba sinabi niya, mga minamahal ko mga kapatid, kung kayo magsidalangin kayo ng ganito. Ano sinabi roon? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Our Father which is in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Yun tayo magaling. Magaling ako dyan eh. Give us this day. Kasi ayaw kong magutom. Ha? Ang hinahanap yung bread. Bukas, maghahanap tayo ng bread. Bukas ay Monday, araw ng paghahanap ng bread. Pero dahil inuna po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka na mahirap ang maghanap. Darating niya. May miracle! Okay. Nasaan na yung talata na? Pakibasa mo nga, beloved brother Miko. Pakinggan niyo po mga minamahal ko mga kapatid, pinakamabisang dasal na itinuro ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Okay. From the book of Matthew chapter 6, verse 9. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven. Okay.
Our Father which is in heaven. Para po sa aming minamahal na mga bisita, kung inyo pong aalamin, ang tamang dasal, meron pong tamang dasal at merong maling dasal. Hello po. Merong tamang pananalangin na siyang pinakikinggan ng Diyos at meron namang maling panalangin na kahit kailan uugod-ugod ka na mula pagkabata hanggang tumanda, pag mali ang panalangin, wala hong katugunan yon. Sapagkat ang tamang panalangin ay sinasabi, Our Father which is in heaven, Ama naming nasa langit ka. Hindi sinabing Ama naming nasa altar, Ama naming nakadikit, Ama naming nakasabit, Ama namin na nasa lupa. Hindi ho, kundi ang sabi niyan, Ama naming nasa langit. Kaya ho wala tayong nakikita mang anumang imahe na sinasamba rito, kundi ultimo, ang makapangyarihan at pinakamakapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi niya sinabing nga, pumunta kayo sa isang altar at doon ay magdasal kayo. Alam niyo, sa isang altar, hindi lang nag-iisa yung nakalagay ito. Marami. May matangkad, may mababa, meron pang mas mababa. Kung tawagin yun ay Santo Niño. Meron namang kulot ang buhok, meron namang Monsignor, sari-sari. Ang dami. Sino ba talagang tutugon doon? Yun ho yung turo ng relihiyon na ating kinagisnan. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sapagkat naglaan po siya ng mga magigiting na mga ngaral, 12 mga ngaral, at nag-rest pa siya ng 70 disciples. Aside from this mga ngaral, nag-create siya ng isang greatest na mga ngaral, dakilang mga ngaral, at ito na po si Pablo. At inabot tayo ng Ebanghelyo, ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, na siyang magmumulat sa atin, mga minamahal na kapatid, kung kaya't ngayon, tayo po'y mulat na sa katotohanan, na ang totoong pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. As our God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Because our God, the Father in heaven, seeketh the true worshiper. True worshiper, worship the Father is spirit and in truth. Kaya wala tayong nakikita anumang ribulto rito, mga minamahal ko mga kapatid. Ang tanging pinakamabisang panalangin sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng narinig natin mga patutuo rito, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, gumaling ka, sa pangalan ng Jesucristo, magbago ka, sa pangalan ng Jesucristo, pagpalain ka, lahat ka sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat walang ibang makapangyarihan at sagradong pangalan na binigay sa lupang ito, kundi ang pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya, after this manner therefore, pray ye, our Father which is in heaven, hallowed be thy name. Sambahin ka, continue, mahal na kapatid. Thy kingdom come, thy will Thy be kingdom come, Thy kingdom come. Ang ibig sabihin niyan, Tagalogin natin para lahat tayo makaunawa. Tuloy. Thy will be done in earth as it is in heaven. Amen. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ano po? Dito lang ang sabi na po. Sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 6, talata po ay 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Magsidalangin kayo ng ganito. Tuloy. Ama namin na nasa langit Ama ka, namin nasa langit ka. Listen to this. Listen, please. Continue. sambahin nawa ang pangalan mo. Sambahin ang pangalan mo. Ano pong sasambahin? May sinabing ribulto, bato, simento? Wala. Pakiulit po.
Ang salitang yun, sambahin. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ano raw? Pangalan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y pagbubulat lamang sapagkat kung gusto po nating magkaroon po ng tugon at makapangyarihang panalangin sa pangalan lang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tuloy mo, kapatid. Dumating nawa ang kaharian mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Amen. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Okay. Dumating nawa ang kaharian mo. Ano ba yung kaharian tinutukoy po rito? Hindi ito kaharian ginagawa ng kamay ng tao, yari ng bato, simento, gawa ng tao. Hindi ho. Ang kaharian tinutukoy dito, kaharian na Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ang sabi diyan, Thy kingdom come. Kinakailangan dumating ang paghahari ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo o ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At dun pa lang mangyayari na magagawa ng tao ang kalooban ng Diyos sapagkat siya dinatnan ng kapangyarihan, which is the Holy Ghost, Santong Espiritu ng Panginoon. At kapag nasa atin ang Santong Espiritu niyan, magagawa na po natin ang mga bagay na gusto ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya sabi diyan, Thy kingdom come, dumating nawa ang paghahari mo. Thy will be done. Nauuna ang paghahari bago gagawin ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kahit kailan, hindi magagawa ng sino man sa atin ang gusto ng mahal na Diyos sa lupang ito sapagkat si Satanas ang naghahari sa lupang ito. Maliban lamang na tayo po'y puspusin ng Santong Espiritu ng kapangyarihan ng Diyos, dun pa lang natin magagawa ang gusto ng mahal na Diyos. Kasi wala kang kapangyarihan. Pag wala kang kapangyarihan, hindi mo talaga magagawa. Gustuhin mo man, pilitin mo man, sikapin mo man, pag wala ang tulong ng Santong Espiritu na mag-ahari sa atin, hindi mo pa rin kaya yan. Yan dito po sa gawain ng mahal na Diyos, lagi na po nating pinagnanasa. Ang pinakahihintay po natin dito, mga kapatid kong iniibig, hindi yung pagtatapos ng gawain. Ang pinakahihintay po natin dito, habang tayo narinito, ang pagkilos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ma-establish yung kingdom, spiritual kingdom ng Panginoon, sapagkat ang sabi diyan, Thy kingdom come, which is the Holy Ghost. Dapat sa tuwing may gawain tayo, gawain spiritual, mag-ahari ang Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung kaya't ang lahat ng mananampalataya, maging ng mga baguhan, ay magsikap na makaranas ng kapuspusan ng Santong Espiritu upang tumulong sa atin na maisagawa ang mga bagay na gusto ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Unless napanahanan tayo ng Santong Espiritu ng mahal na Diyos, hindi natin magagawa ang gusto ng mahal na Diyos. Kaya yung pagpupokus natin dito sa timban na nagawain, kaya ipinagbabawal po yung pagkukwentuhan, ipinagbabawal yung pamamasyal, ipinagbabawal po mga binaman, maraming bawal. Pagka panahon na po ng gawain ng mga Diyos, minsan lang ito, beloved brother Christian. Kaya kapag nandito tayo, talagang grabe. Hindi tayo magiging matuwid kung hindi tayo magsisikap na maranasan ng banal na Espiritu ng mahal na Diyos. Tatalunin tayo ng kaaway sapagkat ang kapangyarihan, nagdudulot sa atin ang kapangyarihan, Santong Espiritu lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung kaya't ang lahat ay magnasa na sa tuwing tayo may pananambahan, maranasan ng bawat isa ang Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ang Santong Espiritu ng Diyos ay presente sa atin, very effective, epektibo, hindi epektibo ang ating mga panalangin. Wala kang panalangin, mga minamahal ko kapatid, na hindi kalulugdan ng Diyos. Meron kasi instant na katugunan, daglian, express na katugunan. Kapag ka ang puso natin ay malinis sa harapan ng mga Diyos. Okay, pakituloy mo, mga kapatid. Amen po. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Tignan nyo ha,
Kung paano sa langit, hindi ba't yung mga panalangin, kabisado ng buong mundo yan. Ama namin nasa langit ka, sampayin ang pangalan mo, gawin ang kalooban mo, kung paano sa langit, ganun din sa lupa. Tingnan po natin ng ating mga kapitbahay. Yung bang ginagawa nila, kung paano sa langit, ganun din ang ginagawa nila? Hindi po. Bakit? Sapagkat hindi sila pinaghaharian ng Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen! Yung Santong Espiritu, mga minamahal, yun yung nagtutulot ng conviction. Iyon yung mag-i-stop sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng kasalanan. Yung Santong Espiritu naman ng Diyos. Kaya ang bawat isa, sa tuwing may pananampahan, magnanasa tayo ng Santong Espiritu. Yun yung pinakahihintay po natin. Hindi hinihintay natin yung uwian, yung closing prayer, hindi po yun. Ang pinakahihintay natin yung highlight na maranasan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy mo kapatid. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kita niyo po, powerful na yung panalangin. Kasi nauna na yung kingdom come. Nakaranas ka na, nakapuspusan na sa itong Espiritu ng mahal na Diyos. Very powerful na ang iyong mga panalangin. Ibigay mo po, Ama, sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Alisin mo po ang mga balakid sa kabalhadlang sa pagdaloy na masaganang biyaya at pagpapala, kaliwat kanan, saan man manggagaling yan. Walang hadlang, walang sagabal, sapagkat meron ka ng kapangyarihan para tingin ang mga biyaya at pagpapala, sapagkat puspos ka ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy mo kapatid. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman ang nagpatawad sa mga may utang sa amin. Salamat. At ako'y pinatawad na rin dyan. Alam mo natin at pinatawad. Huwag mo na alalahanin yun, ha? Ako nakalimutan ko na yan eh. Kalimutan ko na yan. Kaso binanggit niya sa Biblia eh. Pastor, naalala ko. Naalala niyo, pero ako nakalimutan ko na yan. Okay, tuloy kapatid. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Tell niyo po, ay diyan pa lang, satisfied na tayo mga minamahal ko mga kapatid. Kaya mananalangin tayo araw-araw ko. Yan panalangin yan. Pagka tama ang panalangin, yan ang ayaw ng diabo. Hindi ka niya bibigyan ng pagkakataon na makapagdasal. Kasi ayaw ng diabo na makausap mo ang Panginoon. Ito niya. Pupunta ka doon kay Mayor. Doon pa lang sa labas, kakausapin ka na, di ba, beloved preacher? Hindi pupunta ko kay Mayor. Bakit ano sa diyan? Hindi kasi ganito ko. Hindi. Wala ka namang appoint kay Mayor, pupunta ka. Kay Congressman, ganun din. Mahigpit. Mahigpit yung screening. Kita niyo po, hindi agad-agad makakausap si Mayor kung sino pa mga taong mga kilala sa lipunan. Pero sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka naman kailangan dumaan pa kung kani-kanino eh. Pero ang turo ng reliyon, mga beloved preachers, kinakailan dumaan ka muna kay Maria. At si Maria magdadala ng dasal mo sa Panginoong Diyos. Hindi mo po pwedeng direkta na lang. Ganun po yung kinagis na natin. Ano sabi niya ba? Ginoong Maria. Nakita niya ha? Babae pero ginawang Ginoo. Ito pala isablay na eh. Ewan ko lang, bakit hindi lumalabas sa lahat ito? Hindi naman ito naka-line up to sa ating mga itatake eh. Kaya pagdating dito, tinikwis ng Panginoon yung iba niya. Sa turo ng reliyon na ating kinagisnan, kinakailangan dadaan ka kay Maria at si Maria
ang magdadala ng mga petition, request, and petition para sa Panginoon. At kapag hindi pa nadala ni Maria, dadaan ka muna kay Father. Saka papasok doon sa kumpisinaryo, mag-uusap kayong dalawa. At si Father, siyang mangungusap kay Maria. At si Maria naman ang magdadala ng mga petition, request, and petition. Kita niyo po? Ang matagal na. Kailan pa ba darating yung panalangin ko? Tatlo yung dinaanan eh. Kita niyo? Yan na yung turo na reliyon. Mga minamahal ko mga kapatid, pero sa ating ngayon, wala hong magiging malapit sa kabalhadlang, maliban lang ang kasalanan. Hello! Kaya nga, pag nananalangin tayo mga minamahal ko mga kapatid, maalis ang balakid sa kabalhadlang sa mga dasal kapag ang puso po natin ay malinis sa harapan ng Diyos. Basahin po natin mga minamahal ko mga kapatid. O, basa. From the book of Matthew, chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talata 8. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapapalad ang may malilinis na puso, walang inis, walang galit, walang puot, walang panunungayaw, walang paninibugho. Mga minamahal ko mga kapatid, ang puso natin dapat na maging malinis sa harapan ng Banal Diyos, lalo na sa panahon ng pagdarasal. Sayang po ang ating mga pagluhod, sayang ang ating mga panalangin, sayang ang ating mga sinasabi sa harapan ng mahal na Diyos, kung ang ating puso ay hindi ayos sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsasayang tayo ng mga oras, nagsasayang tayo ng panahon. Kaya kinakailangan para masiguro na ang mga panalangin po natin, request and petition, ay magpailang lang sa sangkalangitan. Dapat ang puso po natin ay laging malinis sa harapan ng ating pinakamamahal ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, pray without ceasing. Manalangin kayong walang patik at manalangin kayong palagi. Kaya hindi ho totoong hindi tutugon ang mahal na Panginoon. Ang problema yung puso. Katulad mamaya, mananalangin tayo. Kaya ang tanong, ayos ba ang puso mo? Baka merong inis o galit. O baka merong kapaimbapawan. Hindi tutugon ng Panginoon sapagkat yun yung tinitingnan niya. Tinitingnan niya yan. Maayos ang takbo ng sasakyan kapag ang computer box maganda kondisyon. Ganon din yung ating puso mga minamahal. Dapat yung ating mga puso maging spiritual. Kapag ka-spiritual ang puso mo, wala kang panalangin na hindi matutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa tuwing tayo mananalangin, hindi agad yung humihingi tayo, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi mo pa hinihingi, alam ko na. Hindi mo pa sinasabi, alam ko na, o ibinigay ko na. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sistilang yung puso po natin ay dapat na maging malinis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, na sa tuwing tayo ay makikipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Lilinisin po natin yun. Dapat yan po ay malinis na malinis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos.